Costing for specific product. Una po, maglalagay po kayo ng item sa raw material. Syempre po, kada item naman po, sa iba-iba po tayo nag-order. So, iba-iba po ang price. Ilalagay nyo lang po yung price, tapos yung pieces. Kung tape naman po yan, length po ang ilalagay. So, automatic na po yung cost per piece. Tapos, ilalagay nyo din po ang ink po na ginamit nyo. So, yung brand, price, tapos kung ilang ml po yung nabili nyo. Pwede nyo din naman pong pagsama-sama. Next. So, yung costing na po, maglalagay lang po kayo ng sarili nyong code, kung ano pong gusto nyong code. Tapos, yung pangalan ng product, acrylic kitchen. So, for example lang naman po ito. Then, yung ginamit yung item. Tapos, acrylic kitchen. Then, yung OPP. Kunyari po, yan pang ginamit natin. So, additional for backing. Next, kung ilan po yung ginamit, kung ilang acrylic, OPP, yung pambacking. Sabihin na po natin 3. Tapos, kung pinagprintan, so, ang nagamit po natin ay A4 na 4 na piraso dahil yung backing, tsaka yung mismo ilalagay natin sa acrylic. Photo-colored 4 pieces. Tapos, kung ilan po ang nagawa natin, so 10 pieces, automatic na po yan. So, ang pupuhunan nyo po sa isa ay 17. Pwede nyo po siyang ibigay ng hanggang 35 pesos. So, yun na po yung markup. So, pwede po siya ng 21. May kita na po kayo doon. Dahil 25% na po yung markup. Hanggang 35 pesos. 100% markup. Next po sa receipt. So, pag meron po kayo, so kung ano ilalagay nyo pong product code dito, tsaka product name, lalabas po siya dun sa ating product. So, product code, product name, cost per piece, tapos kung magkano nyo po siya ibebenta. Yung nasa costing po natin ay 34. So, pwede ko pong sabihin na ibebenta ko siya ng 35 pesos. 35. Next po, meron po tayong receipt ready to print. Lalagay nyo lang